I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga bes, sayan sa mga Marcos loyalists and supporters sa mga Pilipino sa buong daigdig. Hello, hello, nako mga kababayan. Ito na talaga, no? Umpisa ng paglilitis. Time will come. Ito po ay bagong latest updates natin tungkol dito kay Pastor Kibuloy mga kababayan. For sure, manggagalaiti ang kanyang mga aliporis sa pamahalaang Marcos. Talaga naman, totoo yan. Binanatan nila ng binanatan si Pangulong Marcos Jr. talaga, mga kababayan. Okay? At syempre, dahil tinutugis ng ang mga autoridad dito, binunyag ni General Torre kung saan ito, mga kababayan, nagtatago. Mamaya basahin natin, unahin natin po ito. Okay? Ito mga bes, basahin ko. Sabi po ng News 5 para kumpleto, Ricardo. Ito. Sabi dito mga kababayan, sabi ng News 5. Sabi po dito guys ay inaprobahan ng Court of Appeals, which is ang CA ang petisyon ng Anti-Money Laundering Council, EMLC, na i-freeze ang bank accounts at asset ni Kingdom of Jesus Christ, KOG, leader Pastor Apollo Kibuloy. Agoy, paktay na kayo ni Dong. Ito na. Ayan nga, umiiral na mga kababayan ang karma is real. Tama po yun. Pag nagkasala ka, na malaki ang ginawa mong pagkakasala sa kapwa mo, ito po ang balik. Ito po ang resulta. Sabi ko sa inyo kaya nga gumawa tayo ng tama. Kaysa naman mga hindi tama, 'di ba? Ito, sabi po dito, tuloy ayon sa korte, mayroong responsible ground para paniwalaang ang mga bank accounts ni Kibuloy ay sangkot sa mga illegal na aktibidad tulad ng qualified human trafficking, sexual at child abuse, sex trafficking of children, fraud, smuggling at money laundering. Dito sa nabasa natin mga kababayan, napakabigat yan mga bes. Ang bigat-bigat niyang kasong yan. Yung human trafficking, sexual at child abuse, sex trafficking of children, fraud, smuggling at money laundering. Nako, matindi ang kaso na yan. Mabigat yan talaga guys. It's of this case. Ilang yan guys, ilang taon ang igugugol ni Pastor Kibuloy sa kulungan yan. Malamang doon na siya magtatanda. Magtutungkod na sa doon. Ilang taon na si Kibuloy ngayon? 75, di ba? Nako, talaga naman So, ayan malinaw na malinaw. Ito mga kababayan, 4 hours ago, ito po ay courtesy po ng News 5. Ipinapraise din ng korte ang bank accounts, agoy, at real properties, agoy, ng 11 official at membro ng KOGC. Kabilang din dito, ang 47 bank accounts, ang dami na nakapangalan sa KOGC, 16 na titulo ng lupa at 16 na sasakyan. Oh my goodness. Ayan mga beswa, malinaw na malinaw yan. Nako, ipinapraise na talaga ng korte. Korte na ang mismo nagsabi niyan mga kababayan. Dahil dito, manggagaliiti lalo itong mga ito, mga bes, Ayan, tuloy. Mayroon ding freeze order ang Children's Joy Foundation at Swara Sags Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng Sunshine Media Network Incorporation. Tandaan natin ang itong Swara Sag Media nagkaroon ng issue. Ang daming violation nito. 'Di ba guys? Nagkaroon ng hearing diyan sa Kongreso. Nako. 'Di ba na yan? Nasuspindi yan. Ito na. Ito na po ang umpisa ng paglilitis kay Pastor Kibuloy. Sabi nga ng iba, maganda itong ginawa ng korte at ito naman nag-spread sa buong social media. Malamang lalabas ito sa lungga. Kasi guys,
pinag-usapan na rito ang ari-arian niya. Ang dami niya, no? Pero, kung tutuusin, sa kaso niya, mga kababayan, hindi po siya isasalba nitong mga ari-arian niya. Kasi yung kaso niya, mga kababayan, walang ano yan eh, walang bail yan eh. Talagang mabigat ang kaso na yan, mga kababayan. Hindi tayo abogado, pero napapanood natin sa sinabi ng mga abogado, mga lawyers. Matindi ito. Ayan, no? Freeze order sa bank accounts, assets ni Kibuloy, inilabas ng Court of Appeals. Oh my goodness. Alam nyo, galit na galit ang mga alipores at ang mga dilis, mga DDS kay Pangulong Marcos Jr. sa Administrasyong Marcos, of course. Galit na galit sila kasi isa lang po ang nakikita ko dito. Bakit? Ang gusto nila, gagawin ni Pangulong Marcos Jr. yung ginawa ni Digong kay Pastor Kibuloy na paboran siya. Ha? Di ba? Yan ang gusto nila mangyari. Sumisingaw na ang mga baho nila, kaya binabanatan si Pangulong Marcos Jr. Pati yung media niya. Nagpapalabas sila ng fake news laban sa Pangulo. Meron nyo yun. Yun ang gusto nilang mangyari. Gusto nila paboran. Tulad sa ginawa ni Digong kay Pastor Kibuloy, hindi naman po pwede sa Marcos administration. Sapagkat ang Pangulong Marcos Jr., ang sinusunod niya dito is ang batas. Batas is batas. Pag nagkasala ka, managot ka. Kaya nga ang batas sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., very fair, mga kababayan. Yan po ang katotohanan. Napakaganda ang batas ngayon. Walang pabor-paboran. Wala na tayo sa panahon ni Corimao. Wala tayo sa panahon ni Digong. Kasi ang kaso ni Kibuloy, panahon pa ni Digong yan, at mismo Amerika ang nagkakaso dito. Yan po ang pakatandaan natin. At isa pa sinusumbat nila kay Pangulong Marcos Jr. yung pagkukover ng SMNI nung time na nagkampanya. Wala daw utang na loob. Excuse me, kahit walang SMNI, maraming mga content creators na mga vloggers na nagkukover sa mga karaban ni Pangulong Marcos Jr. throughout the, all over the Philippines. Ika nga, isa na kami doon, isa na ako doon. Noong nagkaraban ng Pangulo sa Pangasinan at dito sa Tarlac, nandoon kami. Nandyan po yan sa YouTube ko. Mismo, kami, hindi namin, kumbaga, hindi namin sinusumbat sa Pangulo. Ganito kami, malaking na itulong. No, hindi. Yun lang ang maitutulong namin because Pangulo namin yun sinusuportahan namin. Mga Marcos loyalist kami. Yun lang ang tanging maitutulong namin. Walang bayad yan. Free yan. Dahil para gusto namin makita ng mamamayang Pilipino kung gaano kalakas ang Pangulo. Totoo yun, mga kababayan. Kahit wala yung mga stream media, ay mayroon kami. Lalo na ako nasa Collier Survey. Ay sus, nako. Walang problema. Yan ang sinusumbat nila sa Pangulo. Pati yung pag-guest niya doon sa presidential debate. Kahit naman hindi nyo inimbita, wala naman problema kay Pangulong Marcos Jr. Hindi niya nakasalanan nyo Inimbita nyo natural. Buti nga, pinaunlakan niya pa kayo So yan, ang pinaka-latest updates natin. Kaya galit na sila yan kay Pangulong Marcos Jr. Diba nakikita nyo yung paninira sa kanya ngayon? Sanipwer sa mga yan tingnan nyo. Do you think ang mga majority ng Pilipinos na anti-China naniniwala sa mga patutsada ng mga nito? No! Never! Alam na nila. Lalo na yung isang bagong black propaganda nila ito si Binag-Binag na ito. Napaka-feeling makita nyo yung interview kay Maluka-Luka. Ang sisinungaling. Grabe. Halatang halata. Mga sinungaling talaga. So dahil dito mga kababayan, tulad ng sinasabi ko kanina, ibinunyag ni General Torre kung saan nagtatago ito si Pastor Kibuloy. Kaya one of these days, lalabas ito, mahuhuli at mahuhuli. Nako, mabigat ang kaso guys, malamang doon na siya magtatanda sa kulungan. Well, anyway, basahin po natin para kompleto rekada. Ito, yung sinabi ni General Torre. Ayan mga kababayan, courtesy po ng ABS-CBN News. 6 hours ago.
Sabi po dito guys, 6 hours ago yan. Today. August 8, 2024. Ayan. Kita nyo? Kinumpirma ni PRO 11 Director Police Brigadier General Nicholas Story 11 the third na nabase sa mga nakuha nilang impormasyon na sa loob lang anya ng compounds ni Kingdom of Jesus Christ si Pastor Apollo Kibuloy at iba pang kapwa akusado nito. Ayan. Nandoon sila nagtatago. Natatandaan nyo, ni-read ng ano yan, ng mga kapulisan. Nandoon lang yan. Nandoon lang. Tinatago nila doon. See? Di ibig sabihin, malakas ang informante ni General Torre. Alam na alam. Kaya, sabi ko sa inyo, one of these days, tingnan nyo, lalabas sa lungga niya yan eh. Alam naman natin ito si General Torre guys, palaban ito. Binangga niya yung mga tao dyan na talagang ayan, si Basti. Wala siyang pake. Trabaho lang, walang personalan. Ay, tama naman siya. Ito, gusto ko yung mga ganitong general eh. Palaban. Hindi nagpapahawak sa leeg sa mga politikong mga pulpul. Di ba? Di ba? Alam nyo naman siguro ang issue diyan kung bakit nagalit dito si Mayor Basti na pinagtanggal ang mga pulis diyan, pinalitan. Dahil nga sabi nga natin doon sa unang video natin ay may dinoktor-doktoran yung mga reports. Mayroong lost items na records na pinapalabas na kunti lang daw ang crime rate. Yun pala mas matindi na loka-curse. So dahil dito mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Ako? Simple lang. Batas is batas. No one is above the law. Kailangan pairali ng rule of law sa bansang Pilipinas kasi maraming taong ang titigas ng pagmumuka. Di ba? Kahit nagkasala sila, palabasin na, wala akong kasalanan. Di ba? Ganun sila eh. Pag nahuli sila, ganun lagi ang sinasabi. Hindi ako involved diyan. Siyempre, pag kumpletong ebidensya laban sa iyo todo deny yan eh. Di ba? To-do deny. Yan ang isa sa mga ugali ng mga ibang tao, mga kababayan. Inosente. Pero hindi nila inisip yung mga naargabyado nila, kawawang kawawa. Lalo't pa mga maralita pa. So dahil dito mga bes, see you again on my next upload video. Bye. And babus, God bless Philippines. Abangan natin ang susunod na mangyayari.